When did it end? All the enjoy. Hey guys, we arrived on our first stop sa island hopping tour, Guyam Island. Chocolate, pan de chocolate, parang sa Paris, no? Hey! Hi guys, it's another beautiful morning here in the island of Siargao, Philippines, guys. And today we're going to visit different islands near Siargao. Pupunta tayo sa Daku Island, Guyam Island, Naked Island, and depending on the tide, we can also go to Secret Island. Pero hindi pa sure yung Secret Island, depende daw sa tide. So, hindi na ako nakapag-intro ng maayos kasi maaga yung call time, 7:30 AM. Pero ako yung pinakaunang pinick up. So, mga 7:20 pa lang, nandun na si Kuya, tumatawag na. So, sabi ko, ala. Okay, so diretso na tayo dito. So, nandito na kami sa may port. So, free hotel pickup naman siya. I also just booked this tour on Klook, no? So, this is around 1,450 pesos using my discount code, of course, Marvin Samako Klook. And then, ayan na. Sinundo na kami ni Kuya mga hatid. So iniipon-ipon na kami nila dito, pero meron pa yatang dalawang inaantay. So we're still waiting for them, and come on, let's go to the islands. So yun guys, mag-breakfast muna tayo. Sabi naman nila Kuya tour guide, okay lang daw mag-breakfast daw muna. Kasi may inaantay pa yata kami, I'm not sure. Pero sabi ko, sige na, kakain na ako. Merong cafe lang dito. Kaya naman yung mga tour guide namin sa labas. Tapos merong cafe dito. Nag-order lang ako ng iced Spanish latte. Magkano yun? 180 pesos. And then this one, chocolate, pan de chocolate. Parang sa Paris, no? This is 110 pesos. As expected, Siargao talaga is on the pricier side siya, no? Si ano nga, nakilala nyo si pangalan ng ka-roommate ko? Alfie, si Alfie. Pinakita ko kagabi, diba? Si Alfie, nag-uusap kami, sabi niya, mahal ba talaga sa Siargao or ito yung normal na presyo sa Philippines? Kasi first ano niya yung Philippines yata, first lugar niya. First lugar niya yung Siargao sa Philippines. Sabi ko, actually parang feeling ko mas mahal siya compared sa other areas. Like, kung pupunta ka saan ba yung mga ibang spots, like Palawan, parang mas mahal to kesa sa Palawan or Cebu, ganun. No? But it is what it is, and mag-breakfast muna tayo para may energy. Although ayoko sana mag-breakfast kasi ang fit ng suot ko. Itong suot kong tawag dito, yung sa pangligo. Matagal ko na tong hindi nasusuot kasi masikip nga siya. Tapos nilaban ko lang siya talaga today. Kaya sabi ko na bawal ako kumain ng madami kaso wala na. Tatayo ako para makita niyo yung outfit ko kasi gusto kong iyabang. Ayan. That's my outfit, no? Ang lakas Superman, sorry. Hinantay ko pa yung kape ko. So yun pala guys, nag-collect sila ng 100 pesos each for tourism fee. Environmental fee ba yun? Or iba pa yun? Basta nag-collect sila ng 100 guys each for tourism fee daw. Kainin ko na nga yung tinapay guys. Hinantay ko sana yung kape. Kasi ang tagal kasi baka alis na yung tour namin. Let's go eat. Ayan na. Thank you so much, Kuya. Salamat. Okay. Ayan, dito na yung kape natin, guys. Let's go. Wala pa naman, no? Ayan, wala pa naman. So, ito. Iced Spanish latte. Let's try it. It's good. Medyo creamy side, on the creamy side, tapos yung kape niya is matapang. Let's try this pan de chocolate. Ang sarap. Look. No? Flaky on the bottom. Tapos yung pinaka body yung pangit, pinaka body medyo on the, ang gusto ko yung texture parang pancake na fluff, hindi siya fluffy, thick and parang moist, parang cake ganun. Thick yung dito, flaky,
Medyo flaky, plus yung chocolate flavor. I love the crunch. I love it. I like it. Let's go. So guys, sasakay na tayo sa boat. Parang marami kami sa tour na to. Itong island hopping. So, yan, lakad na tayo doon sa may sakayan. Let's go. So guys, sasakyan natin na boat. Let's go. Hey guys, we arrived on our first stop dito sa island hopping tour, Guyam Island. So itong Guyam, it's I think it's a Siargaonon word which means small, or I think hindi siya Bisaya kasi ang Bisaya 'di ba usually jutay, 'di ba? Doon nga na-derive yung word na juts, 'di ba? Jutay or gamay, 'di ba? Ganun yung kapag Bisaya, gamay. So I think it's a local Siargaonon word which means small. So kung makikita nyo, ito siya. Parang it's an island nasa gitna lang siya na maliit. Tignan nyo. So may mga coconut trees, and then may maliit na volleyball court dito if you want. And then may mga tao na nagdo-drone. Ay, iba may budget, may pa-drone. So, ayan. I love Guyam. Let's explore the island. Alam ko maliit lang to siya eh. Hindi ko sure kung mayroong nakatira dito. I think this is uninhabited, no? Tama ba yung English ko? Uninhabited. Uninhabitant. So, meron din silang mga basketball court if you want. Pero walang bola. Pero yung basketball court nila, tignan nyo. Medyo maganyan siya, no? Matubig. Meron mga cottages. May mga cottages dito. Explore natin. Pero I think merong bayad. Tapos for example, hindi ko nakapag-breakfast. Meron naman sila dito mga ganito. Mga tindahan ng burger. Burger. Tingnan natin yung presyo. So, Secret Burger, ayan. Ayan yung mga prices niya. $2.99, $1.99. Shake is $1.99, $1.89, okay? So, around that range yung mga presyo nila, mga $1.89, $1.99. For example, hindi ko nakapagdala ng pagkain, then you can probably check it out here. Ang kitig na niya. Yan. Meron siya mga cute na ganito. For example, pwede kayong tumambay kung may kasama kayong mga friends. Para masarap din mag-picture-picture dito. Hala, parang I remember this. Nung pinakauna kong Siargao, parang nandito na to. Itong duyan. Hala, umuulan. Biglang umulan, guys. Hala, ang pangit ng natin, ang pangit ng tour natin, laging umuulan. Kahapon naman sa land tour, inulan tayo. Dito naman sa island hopping, parang umuulan na naman. Kasi itong season na to, March na ba ngayon? Yes, March ngayon, medyo maulan pa daw to. March hanggang April. Usually, May daw talaga yung medyo maganda yung weather, like sunny. Pero yun na rin yung start ng very busy season. So, mas maraming turista. Sabi nga nung tour guide namin kahapon sa may Magbopongko, yung rock pools. During the busy season, super daming tao doon. Parang hindi ka na makakuha ng magandang photos na walang tao sa likod. Parang may photo bomber. Ano? So, may area lang dito na pwede kayo mag-picture siguro. Ayan. Cutesy. Guyam Island. Small island. Parang siya yung kabaliktaran sa isang island na pupuntahan natin mamaya na Daku Island. Yung Daku naman, from the word itself, di ba? Parang dun nga nanggaling yung word na ducks. Which means big, massive. Ano pa ba yung mga magagandang, massive, long? Charing hindi. May area din dito na ganyan. Pwede kayo mag-picture-picture sa lugar na to. Oh. Parang Game of Thrones. Charot. And guys, may mga pala dito. Kung gusto nyo maglumaban sa mga picture-picture, may mga ganyan-ganyan si Mayor dito. Yung guys, tambay-tambay lang tayo dito sa may area ng may mga ganyan puno. May beach. Wala masyadong tao dito. Parang masaya kung may pagkain ka dito na tapos i-savor mo lang yung moment by the beach. Ayan guys, lang muna tayo dito. Sitting pretty lang. Sitting pretty na lang tayo dito. So meron tayong 1 hour. 1 hour yung binigay na
time para explore ang Guyam Island. So pwede naman kayo dong mag-mango shake. Pero kakatapos lang kasi natin mag-ano, 'di ba? Magkape doon sa isla, sa may port. So dito na lang muna ako. Tapos nagtatago lang ako sa araw. Takot mangitim. Parang gusto ko na lang mag-ganito. Tapos parang drama-drama ka na lang dito. When did it end? All the enjoy. I'm sad again. It's a party in the USA. Hands up and play my song and then fly away. Moving my hips like yeah. Dito lang tayo. Wala masyadong tao dito kasi nagtago ako. Yung mga tao nandun sila sa Kabiasnan. Mayan guys, may human drone dito. Kung gusto niyo ng human drone experience in Siargao. Ang lala. Ang daming execution. Ano ba yan? Reels? Taray. Ayun guys, biglang dumami na yung tao dito sa Guyam Island, no? Habang tumatagal, dumadami na yung tao. Pero karamihan talaga sila sa kanila, hindi mga Pinoy, no? Ay, ayun, may naglalaro na rin sa volleyball. So kung mahilig kayo mag-volleyball, may enjoy nyo yung Siargao kasi laging may nagvo-volleyball dito. Guys, nandito tayo sa first side trip namin, ang snorkeling area. So, di ba, mag-visit tayo ng 3 islands, Guyam, Naked, tsaka Daku Island. Tapos, meron din palang side trip. So, isa to sa mga side trip, snorkeling area. So, nagrenta lang kami ng, kung wala kayo nilang snorkeling, meron silang pinaparenta, 200 pesos each. So, nagrenta na lang din ako. And since hindi waterproof ang aking camera, hindi ko kayo may isasama. Pero marami daw dito mga magagandang isda siguro at mga coral something. Ay, kaya magay ka kaya. Hi. Yan guys, dito sa area na to ha. Hindi ko na kayo may isasama pero lalangoy lang ako dyan. Ito, nagrent ako ng snorkeling. Ayan siya. Boobs. Alright guys, so for our next island, we are here at Naked Island. So para siyang sandbar in the middle of nowhere. Kaya siya naked kasi parang walang puno, walang anything. It's just a giant sandbar. Ayan. Actually, parang pwede mo siyang maikot ng, naglalakad lang. Tignan na. Pero maraming tao. Hindi ko masyadong gusto yung naked kasi walang mga puno dito. So, wala kang choice kundi maarawan. Pero, laban na natin. Yan guys. So, parang ikutin mo lang yung isang buong ganyan, no? Parang before may mga nakikita ko, especially mga foreigners, pag nagpupunta sila sa Naked Island, parang nagni-naked talaga sila. Like, as in, hinuhubad nila lahat ng gamit nila. Then, sometimes they will take photos of themselves naked. Sabi nga ng tour guide namin, pwede daw gawin na mag-naked, but wala, I don't have the body and the confidence to do it. If meron kayo nun, why not? Nakarin natin yung sandbar area niya. Yan. You can take good photos here. Marami nagdo-drone. Pakita ko sa inyo. Ayan na. Charan! Actually guys, okay lang naman sa akin na mangitim. Like, bumabalik naman yung kulay ko pero hindi naman ganun kabilis bumalik. Kasi marami kasi ako mga upcoming trips. And, parang ayoko masyado mangitim. Pero kung wala sana ako mga paparating na trip, okay lang naman sa akin. Magganyan-ganyan kayo, aura-aura kagaya nila ate. By the beach. Grabe goals, no? Nagtan line. Nagpatan. Ayan, no? Nagdo-drone si ate girl. Aura. Pang Miss Universe, go. Ay, ang saya naman ng drone. Sali ako. Magdo-drone sila dito. Sorry. Ang init. Ayun, grabe yung mga foreigner, no? Ate, mas gusto talaga nila magpatan. Grabe sila, no? Sana all. Goals na. Goals yung gano'n. Nagpatan ka ng anong oras ngayon? 11 AM na, tapos nakaganon siya sa araw. My gosh. Okay guys, we're now here on our third island, Daku Island. So again, Daku means big
Dax, ganyan. So, among all the 3 islands na visit natin, ito yung pinakamalaki. And kung makikita nyo, meron din silang mga cottages, meron mga puno. So, hindi siya kagaya ng Naked Island as in walang-walang mga puno, no. Dito daw kami magla-lunch. Ayan, siguro punta kami sa isa sa mga cottages dyan. And then we will have our lunch. I'm very excited na kumain kasi kanina pa ako nagugutom actually. But, ayan, kainan na. Ano ba ibig sabihin ng dako, kuya? Ibig sabihin po ng Daco Island is malaki. Ayan, malaki daw si kuya, guys. Mani. Dito tayo, sir. Dito tayo? Bali, 22 po tayo. Divide ko lang dalawang group. Okay, sure. 11 person dito sa 11 sa kanila. Okay, sure. Mani, ma'am. Masarap siya, mani, ma'am. Dito kayo, ma'am. Masarap siya, ma'am. 11 po. Uhahay! Okay. Aha! Ano yan, kuya? Ano nilaga? Masarap siya man eh. Mani nilaga. Peanut flavor po. Ilan po? Mahilig sa mani. Ilan po man eh? And pomelo iced tea lemonade. Anong sabi niyong bestseller, te? Lychee? Lychee. Sige, lychee ako. Sir, ilan lychee, sir? Guys, lunchtime na. Ito yung pagkain namin. Ayan, yung kanin may nakasulat, Siargao. Ito yung ulam namin, adobo. Anong tawag dyan? Shrimp. Tapos grilled pork, grilled fish. Saging. Talong. Talong ba yun? Tortang talong, pipino. Let's go! Seaweed. Saan yung seaweed, kuya? Ay, yun pala seaweed, okay. Okay, ma'am. Group picture, everyone. Kindly proceed here. Hey! Palang tayo dito, ha? Yellow na kulay white. Guys, nakakain na tayo. Mag-hi. Gusto niyo mag-hi sa video? Hey guys. Hello! Hello. Hi! Nice meeting you! Sisikat na tayo. Ito nang start Ito ng si ating vlogger. vlogging. Vlogiran lang. Hindi ka magkanin? Hindi. Ay, doggy! Ito ni bebe! Gusto mo i-try yung ano? Yun. Try mo saan? Ano tayo? Sikat na. Ano ka dun? Doggy, excuse me, baby. Tabi tayo. Akin na. Ano adobo? Baby, ito ating iyo. Sarap. Nagluluto ba kayo ng adobo sa Dubai? May mga baboy din dyan. Meron din? Paano yun? Di ba bawal baboy din? May mga tindahan lang na may tindang baboy. Baby, pumaganto ka para makaano sila. Hindi na kinaya, babe. Guys, ayan, go. Yan, gawin mo yung welcome back. Ayoko. Kanyang isang light. Akin pa. Ay, dapat tayo nag-vlog tayo mukbang, di ba? Kanina. Wala na, gutom ng mga tao. 120. Ate, wala na Excited ka pa niyan, ah. Learning tayo na yan sa... Ano welcome back mo? Dako. Uy, Dax to, Dax to. Oo, so maghanap tayo ng Daco. Excuse me! Bird. Daco bird. Relax. So, umpisa na natin. Dito na tayo sa... Puro mga kifi ang nakikita ko. Wala. Kayang-kaya mo naman mag-vlog, eh. Kaya ako Ooh. Yan guys, ito yung secret island, secret beach. Secret sandbar. Secret sandbar guys, kapag low tide. So yun guys, last na music. Hey, hey. So last stop na natin guys, yung secret sandbar. So kaya siya tinawag na secret sandbar kasi during low tide lang mo lang makikita yung sandbar. Ngayon kasi high tide daw, so hindi na makikita. Kaya siya parang secret. Hindi mo alam hanggat hindi siya mag low tide. So ganito yung itsura niya. Ayan o. Clear waters. Tapos parang pansin ko yung mga tao nagpa-party-party doon. Yun guys, kakatapos lang tour natin. So, kasama na rin yung drop-off, no? Yung pick-up sa hotel, tsaka drop-off kasama naman. So ayan, siguro pahinga lang muna ako. It's currently 3 PM. Yung mga nakilala ko kanina sa tour, nag-aaya sila na mag-party. I'm not sure kung makakasama ko kasi maaga yung tour ko bukas. Yung sa Houghton Cove.
parang 6:30, 6:15 yung call time. Ito yung pinakamaaga na call time. Usually 7:30 eh. Pero itong sa Hoton, 6:15 AM. So, I'm not sure kung pa-party ako. But, let's see kung may energy ako. Or hindi nila ako maglalasing ng masyado. So yun guys, kakagising ko lang, nakatulog ako. Diba, after ng tour, dinaligo ako. Tapos sabi ko, higa lang ako saglit. Yung saglit ko inabot ng mga 3 to 4 hours. Nakatulog ako. So nagising ako mga past 8 na. It's currently 8:20. So maghanap na tayo ng dinner. Nagsisearch ako sa internet kung saan mga masasarap kumain dito sa Siargao. Tsaka marami naman dito actually mga restaurant. Pero parang iniisip ko kung kakain dito ako dun sa Corvada. Kasi sa Corvada, busog na busog ka talaga. Tsaka Filipino food, ganon. Or magpapasosyal tayo. Hindi ko naman kailangan magpasosyal. Ang kailangan ko mabusog. Ano ba? Hello. Hi. Hi, thank you. Yan. Nag-watch na si Kuya. Ay, sorry. So, mag-try tayo ng ibang restaurant naman for a change. Ayun na, meron ditong kanin baboy. Spicy lechon. Parang sarap nun ah. Spicy lechon. Kaso maraming tao. Gusto ko sana yung medyo tahimik lang para hindi ako nahihiya mag-vlog. Kasi syempre yung mga masasarap na kainan, for sure maraming tao. Maraming mga Japanese store dito actually. Chinese store. Pero Japanese, pansin ko yung mga Japanese restaurant mabenta dito guys. Yung mga foreigner, mabenta sa kanila Japanese. So business idea, no? Kapag gusto nyong kasi pansin ko yung warung doon, yung parang Indonesian cuisine na maganda yung location niya, no? Nasa lang main highway. Kasi parang laging walang tao. Meron din dyan parang Vietnamese restaurant, wala rin masyadong tao. Pero pag Japanese restaurant, hello. Kapag Japanese restaurant, ayun yung dinudumog ng tao. So if magkaplano kayo mag-business dito sa Siargao, feeling ko Japanese. Kasi mabenta siya sa mga AFAM. Puro naman, karamihan naman ng mga foreigners dito AFAM, di ba? Tapos minsan naman kumakain sila ng Filipino food, minsan naman ayaw nila ng Filipino food. So I suggest Japanese food. Make sure lang na sarapan mo, syempre para para patok sa masa. Ako actually minsan naisip ko na mag-business, kaso with my lifestyle ngayon and with my job na kailangan kong mag-travels, parang hindi ko kaya ng business na, alam mo yun, yung parang gusto ko kasi pag mag-business ako, like tutok na tutok ako, like ako talaga yung nandun. Kasi kapag hindi ka talaga mismong nagmamanage or nandun, nakikita mo, malamang sa malamang hindi magpo-foster yung business mo, no? Kung ipagkakatiwala mo lang siya sa ibang tao. So ang iniisip ko muna ngayon talaga, hindi muna mga business na kailangan ko ng actively mag-participate. More on mga passive income lang muna tayo, like mga invest sa ganito, kasi hindi mo kailangan mag-work talaga, no? Pero kung meron kayong time and may passion talaga kayo for doing business, then go for it. Maganda ring gawin yun sa buhay. Sige guys, try natin yung medyo social. Sige ba social tayo for today? May nakita ko low canto, tapos medyo tahimik lang siya, so I think this will be a good choice. Low canto, let's go. So may aircon ba tayo? Doon tayo sa loob para may aircon. Ganda sana yung view kung nandito kayo sa labas, no? Pero mainit kasi. Hello, doon na tayo sa loob. Guys, nalimutan ko na may microphone ko, sorry. Sana narinig ko ng okay. So ito yung menu nila. Greek salad, ito yung mga prices, 290. Not bad actually for a Siargao price. Pero parang appetizer pa lang yan. Ang kanilang mga main dish is kebab. Ay, may mga bowls din sila. Very own beef kofta served with fresh vegetables and yogurt, garlic sauce, falafel bowl. Anong cuisine ba to? No? Parang hindi siya, parang Arabian, gano'n. Arabian kasi may kebab. So guys, dumating na yung appetizer natin. Fita ba tawag dito? Tama ba? Fita. Tapos ididip mo siya dito sa, actually hindi ko alam kung ano to, but egg. Parang egg siya. Oh my god, paano ba ito kakainin guys? Walang kutsara, no? So magtiwala na lang tayo sa So merong egg, tapos parang merong layer ng, anong layer yun? So, merong parang tomato. God.
Let's try it. Cheers, appetizer. That's so good. Uy, gusto ko to. Wow. Savory. Tomato with egg. Hindi ko lang alam kung ano itong top layer na to. Gets ko na. Parang yung sunny side up na egg. Yung parang hindi siya super luto. Kaya yung parang egg yolk na pag kinagalan mo nabubukas siya. Pero yung egg white pala siya with tomato. Pero wala talagang kutsara. Ganun talaga siya kinakain, guys, no? Cool. Oh, I love it. Parang first time ko nakakain ng ganito and it's good. Appetizer pa lang, mabubusog ka na. Cheers. Sabi ko before sa Europe ba yun or sa Singapore yata nung dumaan ako dun sa parang Arab street, no? Parang sabi ko na-intimidate ako kumain ng mga Arabic food or something like that. Pero apparently masarap pala siya. Sometimes takot lang tayo mag-try kasi unfamiliar sa atin. But then when we try, masarap pala. I like it. Minaalala ko, guys, di ba nag-Switzerland tayo? May nakilala tayo na Indian. Tapos nilibre niya ako ng dinner. Yung kinain namin parang ganito, yung tinapay, tapos hati-hatiin mo yung tinapay, tapos ididip namin sa curry, ididip namin sa ganun, di ba? Nasarapan din ako dun. Medyo mahirap lang siya kasi, di ba ito? Hindi naman siya super tigas. So parang pag ginaganon mo siya, hindi niya nakukuha lahat ng laman. So you have to scoop it really good. Guys, ito na yung in-order natin na parang chicken. Ano nga ba ito? Nakalimutan ko ang pangalan. Parang chicken wrap, gano'n. Ang dami pala ng serving. Parang mali na nag-order pa ako nito kasi nabusog na ako sa appetizer. Tapos pagdating, ang laki pala B. So yan, dalawang serving. Parang pwede nga siyang for sharing. So merong sauce. May konting fries. Let's go! Laban. Ang dami. So yung appetizer 200 pesos. Ito mga 300 yata 400 pesos. Wow. Chicken kebab, tomato, cucumber, mayonnaise. I think decent naman yung serving. Ang dami namang toppings. Siguro i-dip natin siya sa dito. Gosh. Siguro dapat yung in-order ko beef. Nabasa ko kasi grilled chicken. Ang nabasa ko grilled chicken. So ini-expect ko parang chicken barbecue or bobo. Ganito pala siya, guys. Ini-expect ko parang chicken barbecue, ganun. Yung pala grilled chicken tas naka ganito. Sorry. Since tacos pala dito, baka Mexican, no? Mexican food yata to, no? Tacos, fita. I think this is it's a Mexican restaurant. Guys, tapos na tayo kumain dun sa may Locanto. Ang bill was 600 pesos. Nagustuhan ko yung appetizer, yung main dish, yung chicken wrap. I think so-so lang siya sa akin. Mas nagustuhan ko pa rin kagabi yung sa Corvada, yung parang Filipino karinderya lang. Mas mura yon, mas malaki din yung survey, mas siguro sa panlasang Pilipino, mas nagustuhan ko yon. So yan, ang strength ng Locanto is yung kanyang ambience. Maganda talaga siya, tahimik, wala masyadong tao. So kung gusto nyong mag-usap-usap like as friends, catch up, hindi maingay, Locanto will be a good choice. But if gusto nyo mabusog talaga and parang sulit, I think
Corvada. Yeah, yung kagabi. Or marami ring mga mas mura pang karinderya dito. Hindi lang masyadong sikat, guys. Pag maglakad kayo sa General Luna, maraming karinderya dito. So, marami namang options actually. Marami din mga small party dito sa kalsada. Yung mga small store lang. Tapos may konting mga music. Pero usually mga foreigner yung mahilig sa mga ganun. Pero kung gusto niyo makipag-socialize, go! Parang gusto ko lang tsaa. Ang dami kong nakain, no? Although yung pangalawang wrap, di ba dalawa yon, hindi ko na nakain yung wrap. Kinain ko na lang yung laman. Yung parang mga medyo healthy din naman. Like cucumber, tomato, yung chicken, ganun. Pero yung wrap, parang masyado ng heavy. Tsaka yung fries, ang heavy. Pero even though, yung sa appetizer pa lang nabusog na ako, parang kailangan ko ng tsaa. Or dessert na lang. Unhealthy. Ayun guys, may mga ganito dito. Pwede kayong mag-inom-inom. Ayun guys, meron din dyan. Marami naman kayong option actually. Kung gusto nyo tumambay-tambay, mag-chill-chill. Ito naman more on the quieter side lang. Gusto nyo magkape-kape dun sa taas. Mag-work-work. Ayan no, pwede ka magtrabaho-trabaho dun no. Guys, nakasalubong ko yung mga ka-tourmate ko kanina. Di ba nga nag-aaya sila mag-party? Tapos nakabihas na sila. Ready na sila mag-party. Nakasalubong ko. Sabi nila, andun na daw sila. Sabi ko, shucks, papunta mag-party ba ako? Pero if mag-party ako, hindi ko rin na madadala tong camera kasi nga maingay doon, makaka-copyright din ako. Tapos hindi ka naman makakapag-vlog ng ganong kaingay, di ba kasi dance. Pinag-iisipan ko kasi ang aga ng tour ko bukas, 6:30. As sa tito, no? Pag sa tito ka na, iniisip mo na pupunta ba ako or hindi? May mga pros and cons. Pero kapag bata ka pa, walang ganon. Pag may nagaya, go! Ganon agad, no? Sign of aging, my gosh. Pero sige na, mag-party na tayo kasi ang tagal ko nang hindi nagpa-party. Paano kung di ako magising bukas? Hi guys, welcome back to my channel. So it's our fourth day here in Siargao. Sorry hindi ako nakapag-vlog kahapon. Nag-tour kami sa Sohoton Cove. Pero super lakas talaga ng ulan. So ikukwento ko na lang yung mga nangyari kasi hindi ko talaga magamit yung camera ko kasi ang lakas ng ulan. Hindi naman waterproof itong camera ko. And then most of the activities kasi sa Sohoton Cove is underwater. Wala rin akong underwater camera. So hindi ko na kayo naisama. Pero ayun lang naman, nagpunta kami sa Sohoton Cove. Sikat ang Sohoton Cove sa mga stingless jelly fish. Papakita ko na lang mga pictures ko dito. So ayun, naghawak ako ng jellyfish. And then meron akong mga nakilala na other travelers. Tapos inampon nila ako kasi parang magkakapatid yata sila. Tapos mag-isa lang ako, sabi niya, sige dito ka na lang sa amin. So ayun, sumama ako sa kanila. Tapos picture kami dun sa Sohoton Cove. Tapos ganun maghawak-hawak pa kami ng kamay, ganyan. Tapos I think Sohoton Cove, mararecommend ko siya sa mga tao na adventurous if you want parang adventure kasi ang lalala ng mga ginawa namin dun guys. Nag-trekking kami dun sa parang rock climb, may mga rock climbing. Tapos yung susuhot kayo sa cave kasi di ba rock cave, tapos medyo high tide. So, yuyuko-yuko kami. Tapos, ang pinakamalala, dun yung may cave siya. Tapos, di ba, high tide. So, as in, susuhot kayo, lalangoy kayo ng paganon para makapasok sa loob. Tapos, may guide naman na maghahawak sa inyo. Pero, grabe. Sabi ng guide, 8 seconds lang daw. So, wag lang na ako humihinga ng 8 seconds. Tapos, nilulublob niya ako. Di nagbibilang ako sa utak ko ng 8, 9, ay 8, 7 ganun. Tapos pagka 8 seconds wala pa, dami ko tuloy na inom na tubig kasi parang umabot siya ng 10 seconds yata. Eh syempre hindi ko kayang 10 seconds no. Parang nung 8 seconds pa lang nawawalan na ako ng hininga. So huminga ako. So pagkahinga ko, ang dami ko na inom na tubig guys. So hindi ko siya masyadong marirecommend sa mga seniors or sa mga kids no. Siguro I think for the adventurous type siya. Pero pwede naman siguro hindi kayo pumasok doon sa cave, pero parang sayang yung tour. Meron doon area na para magki-cliff jumping, 'di ba? Isusuhot ka sa cave. Tapos pagkasuhot mo kailangan mong tumalon doon sa parang cliff. Tapos yung mga iba natatakot tumalon, syempre medyo mataas din, 'di ba? Pero wala kang choice, kailangan mo talagang tumalon or else ilulunod ka na naman ng 8 seconds, 'di ba? Mas mahirap 'yun, yung babalik ka. So, yung mga ibang tao walang choice, tumatalon talaga. And then after nun, kumain kami ng boodle fight na may nakasulat na Sohoton, ganun, Sohoton na yung kain-kain. Masaya naman. Tapos pagka kinagabihan, sobrang pagod ko talaga, nakatulog na ako.
Hindi na ako nakapag-vlog kahapon. So ngayon, continue natin day 4. Wala na akong itinerary for day 4. Like chill na lang talaga. Siguro let's try na lang mga magagandang restaurant dito sa Siargao. Tricycle na ako kasi ang init. Kuya, saan magandang cafe dito? Pwede Whitebird. Pwede rin corner cafe. Pero yung pinakapuntaan, yung Whitebird. Sige, Whitebird. Ano ba yung beachfront? Hindi po. Sige, yung parang pwedeng mag-computer. Kung pwede mag-computer. Sama na siguro. Ay, pakita ko sa iyo yung corner cafe kung nagustuhan dito. Sige, yun muna kaya. So yun guys, magla-lunch pala muna ako kasi di pa ako kumakain. Dapat doon ako kakain sa Las Barricas kasi kahapon sa Suhoton Cove, yung mga nakilala kong magkakapatid, sabi nila sobrang sarap daw sa Las Barricas. Tapos mukhang magaling silang parang reliable silang food source. Kasi parang ang galing nila in-explain yung lasa ng pagkain. Sabi niya, kumain ka dito sa Las Barricas, parang social pa sila. Nag-English sila. Kaso kailangan doon ng reservation. Parang tinatamad na ako magpa-reserve. So babalik na lang ulit ako dito sa ating kinainan last time, Corvada, kasi aside sa affordable, nakakabusog kasi maraming serving. So we're back to Corvada guys, let's go. Pero puntahan nyo na lang yung Las Barricas guys, masarap daw dun. Ay konti lang yata yung food nila kasi tanghali, mas maraming pagkain paggabi. But let's see. Adobo, ayan, kung ang panlasa mo ay very Filipino. Spicy eggplant. Ayun, sarap naman ng broccoli. Okay. Shanghai. Plant patty. Calamari. Chicken wings. Ayan. Isang lumpia. Ayan guys, yung mga nakumakain dito usually mga foreigner, no? Ayan, daming tao. Again guys, dito, kagaya last time kapag kakain ka sa Corvada, pipicturean mo muna yung meal mo. Tapos mamaya pag magbabayad kayo, papakita mo lang yung picture, no? Ang in-order ko guys is kalabasa, chicken teriyaki, and then lumpia. So at least we have meat and vegetable. Nakalimutan ko na naman yung mic ko. Lagi ko nakakalimutan yung mic ko. Siguro after ito magka-cafe lang ako. Mag-Cloud9. Hindi pa pala ako nagka-Cloud9, yung famous na surfing spot. Tara mag-Cloud9 siguro tayo. Hindi na ako nag-rent ng motor. Di ba sabi ko magre-rent ako ng motor? Pero naisipan ko, una, parang masyado na ako nabilad. Tignan nyo ang itim ko na nga. Masyado na ako nabilad sa araw sa island hopping, sa mga activities ko. Parang pag magmumotor pa ako, masyado pa akong mabibilad. So magta-tricycle na lang ako. 30 lang naman yung pamasahe. Last time 50 yung siningil sa akin. Pero ngayon parang honest si kuya ang 30 lang. Last time nagpunta ako dito 50 yung siningil guys. So 30 lang, dapat alam yun na. Pag nagbayad kayo, bayad niya kayong 30. Huwag na kayo magtanong. Di na ako nagmotor kasi ayun nga mainit, tsaka para iwas disgrasya na lang din, di ba? Dami ko rin kasing mga paparating na trips after Siargao. So kailangan parang kalabasa siya plus curry. Not your typical kalabasa na luto. Parang may lasa siya ng curry. Good. Ang rent ng motor dito sa Siargao guys, parang mga 500 to 600 pesos per day. Plus magpapagas ka pa siguro. So iniisip ko, wala rin naman ako masyadong pupuntahan today. I think magta-tricycle na lang ako kasi 30 pesos, 50 pesos, parang aabot din ng mga 500. I'm not sure, but ganun na lang, at least mas safe. Pero kung may kasama ko mga friends, mas gusto ko talaga magmotor. Pero natatakot ako kasi mag-isa ako. Baka for example na, God forbid na tumba ako or something, wala akong kasama. Parang natatakot ako. Chicken curry, chicken teriyaki. Yung chicken teriyaki nila, wala siya yung teriyaki sauce na usual nating nakakain. More of merong spicy flavor and sweet and spicy, parang ganun. Okay. Ang masaya dito sa Corvada kasi pwede kang mamili ng kahit ano. Parang buffet style siya. Kung ano yung gusto mong ulam, marami. Tas mamaya bahala ka na magbayad.
Hindi siya Shanghai. Parang okay. Vegetable lumpia. Guys, yung bill natin doon sa Corvada, 190 pesos. Not bad, no? Sa Siargao, 190 is okay. It's actually a good price na kapag kakain ka sa Siargao. And then, ay, di ko pala kayo na-update. No? Di ba sabi ko last time kung lilipat ako ng hostel? Di ako lumipat ng hostel, nagstay na lang ako. Kaya ko namang tiisin. And then, yung sa party, hindi rin ako nakasama nung sa party nung last night. So yun yung update sa life ko. Hindi ako naka-party, hindi rin ako lumipat ng hostel. So ngayon naman parang gusto ko magkape. Hanap tayo ng makakapihan dito sa isla. Gusto mo yung mga tao dito nakahubad, tapos ako balot na balot. Pagod na pagod bang itim. Chilat. Eh, ito yung nakikita ko kagabi. Guys, ito yung Corner Cafe. Itong nire-recommend kanina ng tricycle driver. Sabi niya, ito isa daw sa mga sikat na cafe. Corner Cafe. Tara, magkape tayo after lunch. Hi ate. O-order ba muna or upo muna ako doon? Ako na muna. Okay. May space pa doon. Welcome to Siargao for a cafe. So, iwan nyo yung sleeper mo dito. Pasok. Eh, pinakita ko na ba dito sa inyo, guys? Ito yung first floor nila. Pero doon tayo sa taas. Let's go. Hindi, madami yatang tao. Ayoko nang maingay. Guys, dito sa Corner Cafe. Na-recommend lang ito nung kaninang sasakyan ko na tricycle driver, no? Yan. Medyo mainit lang kasi yung suot ko mainit eh. Pero dito ako sa second floor. Pwede kang mag-work. Ay! Charlie. Hindi ko alam kung may wifi sila. Tatanong ko later. Pero parang walang saksakan din dito. Pero kung gusto mo lang siguro magkape-kape and then along the highway siya, so nakikita mo yung mga ayan, sasakyan, yung mga dumadaan. Ganyan yung itsura niya. Ito yung menu nila guys. May mga cafe sila, nag-range sa 110 to 130 yung latte. Yung mga shake nila 180, 160. And ito yung kanilang mga in-house special treats. Brownie ice cream 179. Waffle. Meron din silang mga food pala. Ayan guys, affordable din pala to. Kung for example, naghanap kayo ng medyo affordable, 179 lang, mga 200 pesos. Meron ng mga silog-silog, ham, silog. Tapos nasa main road lang din kayo, oh. Sa General Luna lang to. Nasa busy area ito siya guys, itong cafe na to. Meron silang salad, 380, may acai bowls, ayan oh. Yung mga acai smoothie nila, 300. Ayan, 300 yung mga smoothies nila, smoothie bowls. Pastries, may croissant 120, burgers. Akala ko parang coffee shop lang siya, parang nandyan na pala lahat. May pasta, seafood, meron pala silang marami. Pork, noodles, almost everything. So guys, meron silang free wifi, no? So if nagbabala kayo like work from Siargao, you may consider, no, Corner Cafe. Nasa may ay test na natin, speed test natin yung internet kung kaya yung pang work. Uy, ang bilis mabilis guys. Kasi nung nag-Europe nga ako, minsan mga nasa 30 lang yun, nandito lang 30, minsan nga may 10 lang, ganun. Pero siya nandito siya, 95, okay, not bad. Hindi siya like super duper fast, pero mabilis na to for work. I think okay na yan. Order natin yung kanilang ice cream. Ano ba to? Ice cream cake? Kainin na natin kasi matutunaw na pag hindi ko kinain kasi sobrang init dito sa Siargao ngayon. Ice cream brownie. Good. Sarap ng ice cream. Ito naman ang Spanish
Spanish latte. Ang ingay dito. Maingay ba guys? I'm so sorry. Lagi kong naiiwan yung mic ko sa kwarto. But yan guys, ito yung in-order natin na Spanish latte. Isa sa mga best sellers nila dito. I love it. On the sweeter side, but not too sweet. Oh. Medyo matamis lang, pero I love it. So far, gusto ko yung food nila dito sa Corner Cafe. Nabi na pala ako dito sa coffee shop. Hindi ko naman malayan. Ang dami kong mga pinapaload na videos na super nice. Ang dami kong mga natututunan. So, mga pinapaload kong videos na nakalimutan ko na yung time. So, gabi na pala. Labas na tayo, guys. Tignan nyo yung Siargao. Tara, explore na natin ulit yung Siargao. Hindi na ako nakapag-cloud dive. Bukas na lang tayo mag-cloud 9. Hey guys, may nakita tayo dito. Nanonood ka? Bakit di ka naman nanonood ng vlog? Nanonood ka ba? Nanonood. Guys, may Recognize kita. kaya nga eh. Si Zos. Kamagay ka sa vlog, Zos. Hi ka. Ang local sa Siargao. Hello! Hey! Tara, picture tayo, guys. Picture tayo? Sige. Tara, go. So guys, hindi ko na kayo masyadong na-update pero nag-dinner ako sa Green Waves. Parang cafe siya na restaurant. Tapos yung isang waiter doon, nanonood daw siya ng vlog natin. Pero ayaw niya sa mama, nahiya siya. Tapos ayun nga si kuya, ay sorry kuya. Tapos yung isang si kuya din, no, yung naka-white, nanonood din daw siya. Actually nakamotor siya. Tapos naglalakad ako dito, tapos nakamotor siya. Tapos sabi niya, uy, pwede ba picture? Sakala ko nagjo-joke lang siya. Kasi yun, napapanood niya daw ako sa TikTok. Sabi ko, hindi naman ako siya nag-TikTok. Pero nag-upload din ako ng pakonti-konting video sa TikTok. Sabi niya, napapanood niya daw ako sa TikTok. Nice. Tapos, bumili rin ako ng ref magnet. Ayan. Ref magnet. Ano to, 100 pesos. Pero kasi wala akong barya, 90 pesos lang. Tapos sabi ko, ate, 90 lang kasi yung barya ko. Meron akong 500, sabi niya wala siyang barya. Sabi ko, 90 lang talaga. Tapos sabi niya, sige na nga, okay na. Tinanggap niya na yung 90 pesos. Tapos may si kuya din dyan na sabi niya napapanood niya daw yung Europe videos natin. Nakakatuwa naman na maabot tayo sa Siargao. Yung video pala natin na maabot sa isla ng Siargao. Thank you so much. Welcome to Siargao for a cafe. So, magkaya sa vlog, Zos. Hi ka. Hello guys. Hello!